nakakalungkot na siya yung Senate President, siya yung nagsasalita ng ganyan. Ah, Wala pong respeto sa co-equal branch of government. Number two, it reflects his ignorance on the subject matter. Hindi naman po siya abogado, hindi po siya dapat nagko-comment ng ganyan dahil ah, 13 po yung mahistrado, 13-0 pa rin po. Wala namang nagbago. At ang sumulat ng desisyon, appointee ni Presidente Pinoy, si Justice Marvic Leonen. Eh, ano na po ang gusto nating ipakita sa buong mundo ngayon? Mga korap yung ating executive pagkatapos mga pulpul yung ating mga mahistrado. Hey, ano na pong klaseng bansa meron tayo pagka ganyan? Kasi napakahilig po kasi nating magboto nung tong mga wala namang kinalaman do sa trabaho basta anyway, that's another matter. Yung ating right of suffrage. Ako po, ang masasabi ko tungkol dun sa desisyon ng Korte Suprema sa impeachment, napakaganda po. Dahil inayos ng ating Korte Suprema yung impeachment. Iniladlad nila ang dapat na approach, inilahad nila kung ano dapat ang pananaw natin sa impeachment. Yung pong impeachment is the only legal remedy of the people para panagutin yung mga matataas na opisyal ng ating gobyerno. Matataas kasi presidente, kasi vice-presidente, mga miyembro ng Korte Suprema, mga miyembro ng Constitutional Commission like COMELEC, ng Ombudsman. Yan po 5 matataas na opisyal na yan, removable by impeachment. Para po sila panagutin kung sila ay nagkaroon ng pagmamalbis sa panahon ng kanilang panunungkulan. Yan. That is the only remedy. Ngayon, ang gusto po kasing mangyari ni Tito Soto at ng kanyang mga kaalyado manatili doon sa dating patakaran na magulo, na hindi tama ang approach doon sa impeachment. Ano po? Yung impeachment po kasi nung araw, nakahugalian natin, tinitingnan natin yung 1-year bar rule. Kailangan mapatik effect natin ito para ma-defeat yung remedy, para ma-defeat yung purpose. Pag dinefeat po natin yung purpose, the only remedy of the people para mapanagot yung mga nagkasala, katulad ngayon, napakamalawakang malawakang nakawan. Hindi po maaaring walang managot dito na mataas na opisyal dahil hindi po mangyayari yung mga nangyari, lalong-lalo na yung ating Pangulo na pinakapuno ng ating ehekutibo, hindi magpapaliwanag paano nakalusot kayo yan. Marami pong ganong bagay. Kailangan ipaliwanag ng Pangulo, ganito kasi ang ginawa ko. Bahala na yung Senado, yung 24 na senador na humusga kung siya nagkamali o hindi. Ngayon, ang sabi po ng Korte Suprema, itong impeachment is an effective constitutional tool for accountability. Remedyo lang po yan ng taong bayan. Dapat po yan, ang ending yan, guilty or not guilty. Hindi yung nakafocus tayo paano natin i-defeat, nandun tayo sa 1-year bar rule. Nilinaw nga po ng Korte Suprema, sabi ng Korte Suprema, hindi lahat ng bagay magti-trigger nung 1-year bar rule. For example, nung araw, kaya sinasabi nilang pinahirap. Pinahirap po na panalbahe. Pinahirap kung gagamitin mo ang impeachment na panalbahe. Pinahirap po kung gagamitin mo ang impeachment na panggipit sa iyong mga kalaban sa politika. Yung pong impeachment is a political process pero hindi po dapat politikahin ng mga politiko. Sui generis po. Nung araw, yung final, example lang po, with all due respect, Attorney De Los Reyes. Nung araw, yung final ni Attorney De Los Reyes, that is enough to prevent yung ombudsman, yung impeachment. Dahil that is going to trigger the application of the 1-year bar rule already. Kasi na-file niya, basta nakapag-file at na-initiate, it will trigger the 1-year bar rule. Kasi nung araw po, initiation, basta na-initiate,
Ang initiation po is the act of filing and the referral to the Committee on Justice. That is what they did right away. Nagmamadali nga po sila. Nakalimutan nila, wala pala silang house rules. This is another matter we will talk about this later. Kailangan baguhin ng mababang kapulungan ng Kamara ang kanilang house rules. Dahil sinasabi rin ng Korte Suprema na yung kanilang house rules ay hindi tugma sa probisyon ng saligang batas. May mga pagbabago silang ginawa doon. And therefore, hindi constitutional. Kaya nga po hindi naging unconstitutional din dahil hindi sigun sa saligang batas yung kanilang ginawa. Opo. Isa pa po yun na dahilan. Ngayon, ganito po, babalikan ko yung House Rules na yan. Ang ginamit po ng ating kasalukuyang 20th Congress sa pag-initiate ng dalawang naunang verified impeachment complaint ay yung House Rules po ng 19th Congress. Which is, dapat po, House Rules ng 20th Congress on proceedings in impeachment proceeding. Yun po dapat ang sundin nila. Kaya po sinasabi ko, kung merong mag-e-endorse sa amin, magpa-file pa rin kami dahil wala pa silang matibay na palatuntunan, procedure, wala silang rules na dapat sundin para sa makapag-initiate sila ng tama ng mga verified complaint na na-file na. Opo. Nakalimutan po na yan sa pagmamadali nila because they want to defeat the impeachment proceeding against the president. Nag-file sila ng 4-page, in-initiate nila pati yun sa Makabayan, yun sa amin defeated, hindi kami nakaporma because precisely they want to defeat the remedy. Ang problema po natin ngayon ay the whole bureaucracy is defending the person who is supposed to stand before the people and account for the wrongdoings. Opo. Ano po? So ngayon, sinasabi ko, ulitin ko lang po, baguhin nila yung House Rules, mag-initiate sila uli in accordance with the House Rules because pag hindi nila ginawa yun, defective po sa umpisa pa lang. Tinatawag nga po siyang graduate ng One Ball. Summa cum laude nga daw po yan sa One Ball University but I'm not saying that, inuulit ko lang. Ganito po, yung kung babaguhin ang saligang batas, talaga po dapat nating baguhin ang saligang batas. Hindi na po bagay sa atin ngayon dahil katulad nga po niyan, ako po, with all due respect, nasasalaula na po dahil hindi naman ginagalang na ng mga dapat gumalang sa saligang batas. Dapat pong baguhin into a modified federal democratic republican state. Kailangan po liitan natin. Kasi kung tayo federal form of government, hindi mangyayari yung napaka malawakang malakihang corruption dahil it's, for example, independent region tayo, gawin natin kumbaga parang state. Doon po sa maliit na rehiyon na yun, napakahirap magnakaw ng ganong kalaki. At saka napakahirap pong magnakaw dahil ang liit-liit ninyo, madaling magkasitahan, madaling magpa-account sa tao. Attorney, linawin ko lang. Kaya dapat po natin baguhin, pero hindi po dahil sa impeachment. Yung pong tanong, balikan mo lang po yung tanong nyo, kung kailangan baguhin yung saligang batas, hindi po babaguhin ang saligang batas. Opo. Babaguhin po ng Kamara yung kanilang House Rules para ito ay tumugma sa probisyon ng saligang batas. Palitan po natin ang form of government, hindi yung impeachment lamang. Because yung impeachment po, wala pong problema sa impeachment. Ang problema po natin, yung politiko who are acting on their own. They are supposed to be representative of the people. Tignan po ninyo, yung aming impeachment complaint, hindi po ba dama ng mga congressman dito sa NCR na yung taong bayan dito sa NCR humihingi ng pananagutan sa Pangulo? Bakit walang ni isang may bayag sa kanila na mag-endorse ng aming impeachment complaint? Hindi po ba yung desisyon na lamang nila ng personal nila? Hindi na sa representante sila ng taong bayan. They're there precisely to represent the people. Yung provision natin sa impeachment, sa present constitution natin, wala pong problema. Ang may problema po, yung mga politikong katulad niya na ayaw gumalang sa saligang batas, puro politiko na lamang po ang iniisip nila. Puro ano, ang dapat pong gawin ni Senator Soto mag-resign as Senate President.
ibigay niya po doon sa nakakaalam para yung Senado mapamunuan ng tama nung may alam sa trabaho ng paglimpag ng batas. Si Senator Soto po, with all due respect to you, Senator Soto, I see you as a person with, ano ka lang po wido lamang yung decision ni Senator Soto tsaka patriarchal. Nung panahon ni Grace po, pinamura niya yung hindi alisin si Grace po dahil inaanak daw niya eh. Not because of hindi dahil base sa batas or any qualification pero dahil inaanak niya at hindi raw siya papayag na maalis si Grace po dahil inaanak niya yon. Kaya sinustain niya na yung Senate, ang stand ng Senate, ay yun ang naging stand ng Senate. That is not a legal stand. That is a personal stand. Kanya ba yung Senado? Hindi naman po ganun yun.